Yo, what's up guys? Ayon sa mga NBA insider, inaasahan na ilalagay ng Sacramento Kings si Domantas Sabonis sa trade block ngayong offseason dahil papasok na sila sa isang large-scale rebuild. At syempre, kapag may ganitong kalaking pangalan na available, hindi pwedeng mawala ang Los Angeles Lakers sa usapan. May halos 60 million in free cap space ang Purple and Gold at kitang-kita na agresibo silang mag-upgrade ng kanilang roster ngayong summer. On paper, mukhang napakatindi ng potensyal ng trade package na lumutang para makuha ang 3-time All-Star. Ang usapan, posibleng center ang trade kay Rui Hachimura via sign and trade kasama sina DeAndre Ayton, Jared Vanderbilt, Dalton Kenneth at isang 2031 first round pick para lang mapantayan ang 45.5 million contract ni Sabonis para sa 2026 to 2027 season. Malaking sakripisyo ito sa depth ng roster, pero para sa isang player na may elite skill set, madaling makita kung bakit ito pinag-iisipan ng management. Kung titingnan natin yung magiging epekto nito, Sabonis instantly provides the number one thing na kailangan ng team ngayon, elite rebounding. Let's be honest, habang may mga magagandang stretches si Ayton nitong nakaraang season, ang kanyang inconsistency sa shaded area ay talagang sumasakit sa ulo ng coaching staff. Sabonis, on the other hand, is an absolute beast inside the paint pagdating sa boards pagkatapos niya mag-average ng 11.4 rebounds per game nitong nakaraang season or this season. Bukod sa boards, Sabonis also offers a tremendous amount of playmaking upside and stability sa frontcourt. Napaka-effective niya bilang isang threat sa pick and roll sets at kaya niyang maging secondary playmaker or offensive hub na magpapagaan sa trabaho para sa lahat. Bagamat bumaba yung kanyang average 15.8 points at 4.1 assists per game last season dahil sa injury at chemistry issues sa Sacramento, alam nating mas magiging versatile ang opensa kung saan mailalagay siya sa tamang sistema. Pero bago tayo masyadong ma-excite sa opensa, kailangan nating harapin ang katotohanan. Isang malaking disaster ang ideyang ito. Isang malaking pagkakamali ang ipare si Sabonis kay Luka Doncic sa frontcourt. Ang pangunahing priority ng team ngayon ay kumuha na isang service big man na pwedeng maging vertical spacer at vertical spacing option. Isang seryosong lob threat na tatakbo sa transition kasabay si Luka. Si Sabonis ay hindi ganyang klase na manlalaro dahil umaasa siya sa mga post-ups at short rolls. Mas lalong nakakabahala ang sitwasyon pagdating sa depensa dahil zero rim protection na ang makukuha dito. Pagkatapos umalis ni Anthony Davis, may malaking defensive hole sa ilalim at siguradong hindi si Sabonis ang pupuno doon. Let's be real, Sabonis' defensive presence inside the paint is almost non-existent in high-stake games. Kung si Ayton nga ay nahirapan na sa interior defense, mas lalong magiging open highway ang rim para sa mga kalaban kapag si Sabonis ang naging starting center. Para gumana yung ganitong lineup, mapipilitan pa tayo maghanap ng isa pang defensive-minded big man sa free agency tulad ni Robert Williams III para lang i-counterbalance ang kahinaan ni Sabonis sa defense. Pero sa totoo lang, bakit pa tayo dadaan sa ganun karaming komplikasyon? Sobrang liit na ng window of opportunity natin dahil nakadepende ang cap flexibility sa contract extension ni Austin Reeves at sa magiging desisyon ni LeBron James. Hindi natin kayang mag-aksaya ng asset sa isang player na hindi swak and fit. Kung para sa Sacramento Kings, napakagandang move dahil makakawala sila sa long-term contract ni Sabonis at makakakuha pa sila ng expiring contracts para sa kanilang financial flexibility. Pero para sa Lakers, trading for Domantas Sabonis won't fix the biggest problem. Magkakaroon tayo ng scoring at pasa sa positions 4 or 5 pero iiwan naman nating lantad ang depensa at mawawalan pa tayo ng mga mahalagang rotation pieces at draft capital. Sa huli, ang pag-acquire kay Sabonis ay isang horrible idea na maganda lang pakinggan sa stats sheet pero magiging magulo sa loob ng court. Kung seryoso tayong maging contender at tulungan si Luka Doncic, ang kailangang gawin ay kumuha ng isang rim running at elite rim protecting center. Hindi isang offensive hub na magiging liability naman sa kabilang dulo ng floor. Panahon na para maghanap ng ibang target sa trade market na tunay na sasagot sa problema ng Lakers.